Good morning everyone. Magandang umaga and welcome to our worship this morning, the fourth Sunday in Advent. Sa mga kasama po natin online, please give a comment sa ating comment section so I could recognize you later on. So for our worship this morning, para sa ating opening song, we will sing number 55 sa ating hymnal, yung malaki, yung red. Number 55, and we will sing O Come All Ye Faithful. Number 55. O come. Number 55. 5. Joyful and triumphant, O come, ye O come into Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. So come, let us adore. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Love to God, and from light eternal, born of a virgin to earth He comes. Only begotten Son of God the Father, oh come let us adore. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exaltation, sing all ye citizens of heaven alone. Glory to God, glory in the highest. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. We greet Thee, Lord, this happy morning. Jesus, to Thee the Word of the Father, now in flesh appearing. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him. Oh come let us adore Him, Christ the Lord. Ay, nahatay ko ba yan? Sa pangalan ng Ama, at Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal sa Panginoon, lumapit tayo ngayon ng pagpuso at pagpahay ng ating kasalanan sa Diyos na ating Ama at mamanhid sa Kanya sa pangalan ng ating Panginoon Kristo upang tayo ay pagkalunan niya ng kapatawaran. Ang tulong natin ay nagmumula sa Panginoon. Aking sinabi, ipahayag ko ang aking pagsalangsang sa Panginoon. At iyong pinatawad ang aking mga kasalanan. Sabay-sabay po natin ipahayag ang ating kasalanan. O Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, amang mahabagin, ako na isang kaawa-awa at abang makasalanan, ay nagpapahayag sa iyo ng lahat ng aking mga kasalanan at mga kasamaan. Na sa pamagitan ng mga ito, ikaw ay nagkasaman ko sa isip, sa salita at sa gawa. At ako'y karapat-dapat na sa kurasan mo sa panahon ito, at sa kurasahang walang hanggan.
Ngunit buong puso ako lumalapit at nagsisisi dahil sa mga ito. At lumalalaman ako sa iyo dahil sa walang hanggang kahabagan mo. At alang-alang sa banal, walang dungis, mapapait na pagtitiis sa kamalayan ng iyong iniibig na anak na si Jesucristo ay maging mahabagin at magbigaya ka nawa sa akin na isang abang makasalanan. At sa tulong ng Espiritu Santo ay palawakin ang aking kaalaman at hindi masunurin sa iyong salita hanggang sa wakas. At sa iyong mabal at biyaya ay magkaroon ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Jesucristo na aking Panginoon. Pwede tayo. Bakit hindi mo buksan ang langit at bumaba ka sa mundong iba? Panginoon, mabag ka sa amin. Kristo, mabag ka sa amin. Panginoon, mabag ka sa amin. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Manalangin po tayo. Ipamalas mo ang iyong kapangyarihan, O Panginoon, at tumalito ka. Alisin mo ang bigat namin, mga kasalanan, at gawin mong tunay na nakahanda na ipagdiwang ang iyong kapanganakan. Nang sa iyon, ikaw ay aming tagapin na may kadalaan at lagi ka namang pagtikuran, sapagkat ikaw ay nabubuhay at naghahari ng pakailanman, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, walang hanggan. Amen. Tayo po lahat, may musiko at ipakinggan basa ang salita ng Diyos. Ang unang pagbasa para sa libro ito ay buwan sa Aklat ng Isaias mula sa chapter 7 at mag-uumpisa sa verse 10. At ganito ang sinasabi, ang palatandaan ng Emmanuel. Muling nagsalita si Yahweh kay Ahaz, humingi ka ng palatandaan kay Yahweh na iyong Diyos. Maging ito may buhat sa malalim na libingan o sa kitaasan ng langit. Ngunit sinabi ni Ahaz, hindi po ako hihingi. Hindi ko po susubukin si Yahweh. At sinabi ni Isaias, makinig kayo sa bahayan ni David. Hindi po ba sapat na subukin ninyo ang pagtitiis ng mga tao at pati ang pagtitiis ng aking Diyos ay inyong sinusubok dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at magbisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin
sa pangalang Emmanuel. Gatas at pulot ang kanyang kakainin kapag marunong na siyang umiwas sa masama at gumawa ng mabuti. Sapagkat bago matuto ang bata na umiwas sa masama at gumawa ng mabuti, ang lupain ng dalawang hari kinatatakutan mo ay wawasakin. Ikaw ang iyong bayan, pag inaang sambahayan ng iyong ama, ay ipapasakop ni Yahweh sa hari ng Assyria. Pag naranasin ka nito ng paghihirap na kailanmay hindi mo pa nararanasan mula ng pumiwalay ng Ephraim sa Judah. Sa panahon din iyon, tatawagin Yahweh ang mga Egyptyo na para mga langaw mula sa malayo, badis ng Pilipino at ang mga taga-Assyria na gaya ng mga Juda. Darating ang mga ito at naninirahan sa mga tarik na bangin at sa mga lugar ng lalaking bato at sa lahat ng tawagan at pasulan. Sa araw na iyon, ang Panginoon ay uupa ng mga ahakid mula sa kabila ng ilog Euphrates. Ang hari ng Assyria, aahitin niya ang buhok mo sa ulo, pati na ang iyong palabas. Gayun din ang mga balahibo mo sa katawan. Sa araw na iyon, ang bawat tao ay mag-aalaga ng isang lumalagang baka at 2 tupa. Sa dami ng gatas na makukuha, ang lahat ng natira sa lupain ay mabubuhay sa gatas at pulot. Sa panahong iyon, ang ubasan mo ay may 1,000 punong ubas na nagkakahalaga ng 1,000 sa labing pila ay magiging tawagan at puro tinikan. May dalang palaso at pana ang papasok doon sapagkat ang buong lupain ay mapupuno ng binig at dawat. Wala nang pupunta doon upang mamumukal ng lupa sapagkat marinig, sanga-sanganat. Pagpapasulan na lamang iyon ng mga baka at tupa. Ito ang salita ng Panginoon. Ang salungan, ikaw ang pagbasa naman ay buhat sa aklat ng Roma mula sa chapter 1, mag-uumpisa sa verse 1. At ganito, sinasabi, mula kay Pablo na isang lingkod ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ng magandang balita ng Diyos. Ang magandang balitang ito ay pinangako niya ng una pa man sa pamamagitan ng mga propeta at sinasabi sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ating Panginoon Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ay pinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay sa pamamagitan niya, tinanggap namin mula sa Diyos ang kaloob na maging apostol alang-alang kay Kristo upang ang mga hindi ay akayin sa pagsunod na naayon sa pananampalataya. Kayo'y kabilang sa mga tinawag na maging mga tagasunod ni Jesucristo. Sa inyo lahat na sa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumayin niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoon na si Jesucristo. Ito ang salita ng Panginoon. Magsitin po tayong lahat sa pagbasa ng Dagwan. O Zion, magdiwang ka sa kadalakan, o Jerusalem. Ilakas mo ang pagwitan, pagkat dumarating na ang iyong hari na mapagtagumpayan at mapagwagi. Alleluia, Alleluia. Maglilihi ang isang birhen at magdisilan ng isang sangkul na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito ay kasama natin ang Diyos. Alleluia. 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 Ang mabuting balita ay ayon sa aklat ng Mateo,
luwalhati ang Sumayo, O Panginoon. At dito ang sinasabi, sinilang si Yesu Cristo. Ito ang naganap ng ipinanganak si Yesu Cristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakdang ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa at ayaw itong malagay sa kahihiyan si Maria, pinalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na binadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magtisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Paglilihi ang isang birhen at magtisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipigan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki. At Jesus nga ang pinangalan niya sanggol na ito. Dito ang salita ng Panginoon. Sumayo, O Kristo. Tayo po lahat, umantin lang tayo. At sabay-sabay po natin bigasin ang treasure ni Zero sa pahina 8. Sabay-sabay po tayo. Sumasampalataya Ako ako sa isang Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na manindihan ng langit at lupa, at ng lahat ng bagay na nakikita at hindi nakikita, at sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, mula sa mauna sa lahat ng panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, tunay na Diyos buhat sa tunay na Diyos, pinanganak at hindi nilikha, isang sangkap ng Ama, na sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, na dahil sa ating mga tao at sa ating kaligtasan ay bumaba mula sa langit, at nagkatawang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng Birhen Maria, at naging tao, nagpakasakit dahil sa atin sa panahon ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ang hililig. Kaya ikatong araw na buhay ng muli sa kayo sa kasalan, nakyat sa langit, at nakalungkong sa kanan ng Ama, at siya ay babalik ng muli ng nagkakatiran, upang kumain ng mga buhay at mga patay. At ang kaharian niya ay walang hanggan. At sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, ang Panginoon at ipagpilibutan, na lumumula sa Ama at sa Anak, na sinasamba at nilalahati kasama ng mga anak, na nagsalita sa pamamagitan ng mga propeta. At sumasampalataya ako sa isang banal, Kristiyano Apostolikang Iglesia. Naniniwala ako sa isang binyag, sa pagpapatawad ng mga kasalanan, at umaasa ako sa pagkabuhay ng muli ng mga patay, at sa buhay ng panahong darating. Amen. Kung sino na po tayo lahat. We will sing our next hymn, Hosanna.
Okay, thank you. Thank you, Blessy. So it's Sunday school time. I have Teacher Eliza and Teacher Marian para magturo kayo kung paano. Good morning, everyone. Good morning, everyone. Good umaga and sumainaw lahat ng masaganang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. In just a few days from now, we will be celebrating Christmas. Inaaraw na lang ngayon yun. And just a few days from now, we will say goodbye to 2025. Diba? Napakabilis ng panahon. Para kailan lang, we celebrated Christmas 2024 and New Year 2024 and New Year 2025, sabihin. And now we're about to say goodbye to another year. At maraming nangyari din taon nito. As far as our beloved country is concerned,
Maraming mga naganap ng mga calamities, natural calamities, sunod-sunod na mga earthquakes, especially sa parte ng Visayas at saka Mindanao. And then sinundan pa ng mga malalakas na bagyo, flash floods, and all that. Tapos meron pang yung pinaka-mainit na issue ngayon sa ating bansa, yung flood control corruption. Ang dami nangyari, ang dami mga taong nag-suffer at patuloy na nagsasuffer. Ang dami mga taong naapektuhan. May pamilyang nawala ng mga mahal sa buhay, nawala ng mga properties, nawala ng mga pets, nawala ng lahat, halos lahat ng kanilang ikinabubuhay. At sa lahat ng mga pangyayari ito, hindi nakakapagtaka na isipin ng ilang mga tao. Nasaan ang Diyos nung nangyayari itong lahat ng mga pangyayari ito? Diba? Nasaan ang Panginoon sa lahat ng pangyayari ito? And usually, nabagin ko na ito dati, whenever people ask the question, nasaan ang Panginoon, nasaan ang Diyos, it's not really questioning God o yung existence ng God, ng Diyos. It's asking okay, Lord, you are powerful. Makapangyarihan ka eh. Ikaw ang pinakamapangyarihan sa lahat. You are all-knowing. Nasa iyo ang lahat ng karunungan at ang lahat ng kaalaman. You are in every place on earth. Only present. Nasa lahat ka ng lugar. So nakikita mo itong lahat ng pangyayari ito. Question is, bakit? Why did the Lord allow these things to happen? Bakit hinayaan niya itong mga taong gobyerno na magnakaw sa pondo ng bayan at magdusa yung napakaraming mga tao? Bakit hinayaan ng Panginoon na mangyari ang lahat ng bagay niya? Di ba? Hindi nakakapagtaka na maraming mga tao ang nag-iisip. Hindi nila sinasabi, pero at the back of their mind, sa kanilang kalooban, merong malaking tanong na bakit ito pinayagan ng Panginoon na mangyari sa amin. Diba? At lalo nga ngayong Christmas season, mas nararamdaman, diba? Pag ganitong panahon ng Kapaskuhan, mas nararamdaman yung bigat ng mga pangyayari na daan sa buhay. Diba? Mas nararamdaman yung pangungulila sa mga mahal sa buhay na hindi nakapiling. Mas nararamdaman yung kawalan ng mga bagay na kaliwang mayroon yung maraming tao ng mga material na bagay. Mas nararamdaman yung bigat ng pagdurusa pag ganitong dumarating ang panahon ng Kapaskuhan. Mahirap na tanong yun. Mahirap sagutin yun. If somebody asks me na nasa ganong sitwasyon, at tanongin ako, nasaan ang Panginoon? Ba't niya hinayaan mo niya rito? Hindi madaling sabihin na, oh, don't worry, di ba? Everything will be fine. Hindi ganun kasimple yun. Mahirap na tanong yun. Ngayon, ilagay natin yung tanong na yan sa konteksto ng isang lalaking matuwid na ang pangalan ay Joseph. Isa siyang lalaking matuwid dahil isa siyang lalaking nananampalataya sa Diyos. Yan si Joseph. Siya ay nakatakdang magpakasal sa babaeng pinakamamahal at ang pangalan nun ay si Maria. Pero bago pa mangyari yung kanilang pagpapakasal, ay nalaman niya na si Maria ay maganda ng tao. So sa tingin natin, ano ang dating kay Jose ng balita niyo? That's not good news for him. Kasi una-una, hindi pa naman sila nagpapakasal eh. Hindi pa sila nagsasama. So, paano nangyari yun? Diba? Isa lang ang pinaka-tiyak na conclusion as far as Joseph is concerned. Merong ibang lalaki na pumasok sa eksena sa kanilang story. And so, ano yung solusyon na naiisip Joseph sa ganong sitwasyon? Well, mahal na si Maria, he still cares for Mary. Kaya nung sinabi nung sa ibang ngayon na gagawin niya, pinalalo niya hiwalayan ng lihi si Maria para
hindi mapahiya si Maria, para hindi malantad yung iniisip niya kasalanan ginawa ni Maria. Kasi he still wanted to protect Mary. Pero yung pangyayari yun, for sure, devastated Joseph. Napakalaking epekto ng parang Jose. Kasi gumuho yung kanyang, hindi na yung kanyang pangarap, hindi na yung kanyang mundo, hindi yung kanyang buong pagkatao. At hindi mahirap na iniisip ni Joseph, Lord, ano ba ito? Diba? O ano to? What's this? Ano tong mess na nangyari ito sa buhay ko? Samantalang siya isang matuwid, God-fearing, God-believing na tao. At that point, the Lord intervened. Pumasok ang Panginoon sa eksena. Sa paano paraan? Ang sabi doon sa Ebanghelyo, samantalang iniisip mo yung plano niyang hiwalayan ng bihim si Maria, napakita sa kanya sa paligid ang isang anghel ng Panginoon. Isang messenger ng Panginoon. At ano yung sinabi ng anghel kay Joseph? Sabi ng anghel kay Joseph, Jose, anak ni David, huwag kang matakot at tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya ay naghihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito ay papangalanan mong Jesus. Papangalanan mong Jesus. Hindi, may iba yung term dito. Mahirap na term. Papangalanan mong Jesus. Sapagkat siya mag-iligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay. Suriin natin yung sinabi ng anghel kay Joseph. Does this answer all his questions? Does this solve yung kanyang problema? Tingnan natin. Was this good news para kay Joseph? Was this good news para sa atin? Tingnan natin mabuti. Una, paano tinawag ng anghel ng Panginoon si Jose? Ang sabi niya, Jose, anak ni David. Ano ang ibig sabihin nun? Nung sinabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, Jose, anak ni David. At anong significance nun? Doon sa buong kwento ng pagkapanganak sa ating Panginoong Jesus. But that's very significant. Kasi kung tinawag ng anghel ng Panginoon si Jose, anak ni David, pinapatunayan nun na si Jose ay mula sa angkan o lahi ni David. Ni Haring David na nabuhay thousands of years earlier bago itong pangyayari ito. Pero ngayon, kung siya ay mula sa angkan ni David, dahil ang pangako ng Diyos Ama, ang tagapagligtas ay magmumula sa angkan ni David. Isang magmumula sa lahi ni David. Kaya kung sinabi ng anghel ng Panginoon kay Jose, siya ay anak ni David, pinapatunayan nun yung koneksyon ni Jose doon kay Haring David. Hindi siya ang tagapagligtas. Pero yung isisinang ni Maria, yun ang tagapagligtas. At nung sinabi ng anghel kay Jose na, pangangalanan mo siyang Jesus. Anong significance nun? Ang significance nun, especially sa kultura ng mga Hudyo, yung tatay, by naming the son, it makes the son legally his son. So sa konteksto ito, hindi si Jose ang ama sa laman ni Jesus. Hindi si Jose ang ama sa laman ni Jesus. Siya ay stepfather. Pero, nung sabihin ng anghel kay Jose, ikaw ang bibili sa kanya ng pangalan. At ang pangalan niya ay Jesus. That's an act of Joseph making Jesus legally his own son. And if legally his own son, ibig sabihin na si Jesus ay legally mula sa trono o sa angkan ni Haring David, although hindi siya nagmula talaga sa binhi ni Jose. Sapagkat siya ipinipili sa pamagitan ng kapangyarihan ng
Espiritu Santo. Walang kinalaman si Jose doon. Diba? Naglinis si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga ito yung sinasabi natin palagi na ang ating Panginoong Jesus ay may dalawang nature, dalawang kalikasan. Kasi yung isa, yung kalikasang tao, yun yung kanyang, nung siya ay pinagdihi sa sinapupunan ng Birheng Maria. Yung kalikasang Diyos, sapagkat siya ay pinagdihi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sinabi pa, ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus. Ngayon yung Jesus, ang Hebrew form niya ay Yeshua. At yung Yeshua is a popular name para sa mga batang Hudyo, batang lalaking Hudyo. And we remember, sino yung may pangalang Yeshua sa Old Testament? Yung kahalili ni Moses, si Josue. Kaya ang pangalan niya, ang Hebrew form ng pangalan niya ay Yeshua. Jesus. Jesus. Alam mo na ibig sabihin ng Jesus, ng Jesus? Sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Savior ang ibig sabihin ng pangalang Jesus or Yeshua. Ngayon sabihin natin, common name pala yun sa mga batang lalaking Hudyo ng panahon na yun. So ano yung kaibahan nun? Noon yun ay pinangalan kay Jesus, na ating tagapagligtas. Ang kaibahan, hindi lang yun pangalan that identifies who the child is going to be. Diba? Yung pangalan na ibinigay ng anghel, na ibibigay ni Jose kay Jesus, speaks about who Jesus is and what He will do. Hindi lang pangalan na yun pagkakakilanlan. Siya ay pinangalan ng Jesus sapagkat siya mismo ang tagapagligtas. Siya ang tagapagligtas. At yun ang kanyang misyon na gagampanan sa kanyang pagsilang sa mundong ito. Tagapagligtas dito ng lahat ng tao. No exception. Lahat ng tao isinilang from the beginning of time hanggang sa huling araw ng mundo, isa ang tagapagligtas, si Jesus. Tagapagligtas saan? Sabi, mula sa kanilang mga kasalanan. Ngayon, nakikita ba natin na may unti-unting pag-iwanag yung tanong na sa gitna ng mga tragedies, sa gitna ng mga calamities, sa gitna ng mga suffering, sa gitna ng mga paghihirap, in whatever form, nasaan ang Panginoon? Hindi sinabi ng ating Panginoon, hindi sinabi ng Biblia na ilalayo niya tayo sa mga paghihirap sa mundo ito. That He would spare us from the sufferings of this world. Hindi niya sinabi yan. Bakit? Kasi para mangyari yun, kailangan tapusin ang mundo nito in its present form. Kailangan wala na tayo sa mundo nito para mangyari yun. Kasi the root cause of all suffering is sin. Diba? Ang ugat ng lahat ng kasalanan, ang ugat ng lahat ng paghihirap, ang ugat ng lahat ng pagbuha, ang ugat ng lahat ng sakit ay kasalanan. Yung corruption. Anong kasalanan yun? Greed. Diba? Pagkagahaman. Pagsamba sa salapi. Sa halip na sa Diyos. Pagmamahal sa sarili. Sa halip na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Ano ugat doon? Kasalanan. Lahat ng pagdurusa. Kaya yun ang sinolusyonan ng ating Panginoon ni Jesus. The root cause of all suffering, sin. Paano sinolusyonan ng pagsilang ng tagapagligtas ang kasalanan? Not by removing sin from us and from the world, removing in a sense na wala na tayong hindi tayo infected ng kasalanan, but by offering His life on the cross later on para bayaran ang ating mga kasalanan. Ano ginagawa sa atin? Nakabayaran ngayon. Kung nagdurusa pa rin tayo sa mundo nito, ano ginagawa sa atin? Well, it assures us na
ano man ang nangyayari sa mundo ito, ano man ang nangyayari sa buhay natin, it assures us na yung lahat ng paghihirap na yan, lahat ng sufferings na yan, hindi tayo dadalhin ng mga bagay na yan sa kapahamakan. Kasi tiyak na ang ating buhay sa piling ng Panginoon pagdating ng takdang panahon. It assures us na habang nandito pa tayo sa mundo nito, binibigyan tayo ng peace of mind na huwag kayong mag-alala. Kung nagdadas mo kayo ng paghihirap, hindi dahil galit ang Diyos sa inyo, hindi dahil pinaparusahan kayo ng Diyos. Hindi yun. Dahil hindi na galit ang Diyos sa atin. Hindi na tayo pinaparusahan at parusahan ng Diyos. Dahil binayaran ng Jesus sa lahat ng ating mga kasalanan. And so we should never look at sufferings as a form of God punishing us. Hindi yung pagpaparusa ng Diyos sa atin. Diba? Yun ay hinahayaan yung nangyari for a purpose. Para sa ating kabutihan. Ay hindi man natin maunawaan ang gusto sa buhay na ito. For sure maunawaan natin kaya hindi natin doon sa kaharian. I-explain sa isa ng Panginoon if there's may mga questions na hindi niya masagot sa mundo ito. And why shut up such and such things happen? Sabihin ni Blessing ng Panginoon kay Blessing. Ganito yan. And Blessing will understand. Yun ang assurance na ito. Yun ang ibig sabihin. Yun ang sagot sa panuna. Nasa ng Panginoon. When ang Panginoon ay nandito at kasama natin. Kaya nga, isa pang ibinigay na pangalan sa Kanya. Ang sabi dito, siya'y tatawagin Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Kasama natin ang Diyos. Or sa English, God with us. Hindi lang God is with us, God with us. Ibig sabihin si Jesus ang Diyos na kasama natin. Hindi lang siya representative ng Diyos. Sabihin pa, pwede naman talaga sabihin, hindi kasi representative. But when somebody represents someone, parang kasama mo na yung tao. Pero hindi na sinasabi ng pangalang Emmanuel. Hindi lang representative ng Diyos si Jesus. Siya mismo ang Diyos na nasa ating piging. Nasaan ang Panginoon? Na kay Jesus. Kung nasa atin si Jesus, nasa atin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Dahil si Jesus ay nangako sa atin. Na hindi lamang siya isang realidad sa nakalipas na panahon na inaalala lang natin. Siya ay isang realidad sa kasalukuyang panahon. Kasi He is present with us sa lahat ng sandali ng ating buhay. At saan na tayo naroon. Kasi bago siya bakas sa langit, at iyan ang kanyang pangako. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa wakas ng panahon. Kaya ang Diyos ay kasama natin, hindi lamang ngayon, hindi hanggang sa wakas ng panahon. At nangako siya na siya muling magbabalik. Pero habang hinahatay natin yung kanyang muling pagbabalik, meron siyang espesyal na paraan by which He makes Himself present. Ano yun? Sa pamagitan ng kanyang salita, Word of God, at ang sakramento ng banal na hapunan. Kung saan tinatagad natin ang kanyang tunay na katawan at dugo, na nakitang tinapay at alak bilang pagpapadipay sa kapatawaran ng mga kasalanan natin na kanyang binayaran doon sa krus. In other words, walang anumang sandali sa buhay natin na hindi natin kasama ang Diyos, ang ating Panginoon. And so whenever we are asking the question, Lord, sa mga pangyayari ko sa buhay ko, nasaan ka ba? Ano mang ginagawa mo? Why do you allow these things to happen? Anong gagawin natin? We pray, we submit to the Lord. Ipapasako sa kanyang kalooban. But also at the same time, we receive His assurance. Hindi tayo kailanman iniiwan at iiwan at pinapabayaan at papabayaan ng Panginoon, ang ating Diyos. Kung sabihin ng ating Panginoong Jesus, I am with you always,
the very end of the age. Ano ibig sabihin mo? Ano ibig sabihin mo? That in answer to the question, nasaan ka Panginoon? Anong sagot? Ako'y kasama ninyo hanggang sa wakas ng ano. Ito hindi malilit na kapayapaan ng Diyos. Mag-iingat sa ating mga puso at isip sa pamagitan ni Kristo Jesus at ating Panginoon. Amen. Ay lahat ay tumayo at magpapatuloy tayo sa pagtawid ng repertoryo o ng paghahandog. Sabay-sabay tayo. Linisin mo puso ko, Diyos, at baguhin Espiritu sa amin. Huwag tayong malayo sa piling, Santong Espiritu'y huwag bawinin. Ibalik sa akin galang ng kaligtasan, pagkabayan mo ako sa tina. Amen. Ewan po, at tayo na maghandog sa Panginoon, ihandig natin po sa lahat ng ating sarili at maging mabahagi ng pagpapalang Panginoon na sa amin. Okay, so bago sa ating panalangin pangkalahatan, meron pa kayong gusto isama sa prayers natin. Hihingan o may pasasalamat. Diba? Prayer request. Aisha? Ano mga request? Si Juan? Wala akong birthday from today hanggang Saturday, no? Wala. Okay, sige. Wala kayong prayer request? Wala din, we go to the Lord in prayer, just remain seated. Then pagkatapos ng prayer natin, continue sa paghahanda sa hapon. Daan tayo. Ang pangyarihan at tapang-mahabaging Diyos, Ama ng aming Panginoong Jesucristo. Pinasasalamatan ka namin sa lahat ng kagandahang loob at mga kaawaan, lalong-lalo na sa pagkakaloob mo sa amin na yung pinakamamahal na anak, at sa payagan na yung kalooban at biyaya. Isinasamo namin itinig mo sa amin na yung salita, upang ito'y aming maingatan na may mabubuti at matatapat na puso at magbunga sa pamagitan ng matyagang pagtupad. Mataintin namin isinasamo na yung pagharian, pamahalaan, ang yung iglesia na ganap, kasama ang mga pastor at mga manggagawa nito, upang aming maingatan at kadalisayan ng salita ng kaligtasan. Sa pamagitan ni Lord, ay tumibay ang aming panampalataya sa iyo at maradagan ang aming pag-ibig sa lahat ng aming kapwa at umunad ang iyong kaharian. Magsuko ka ng mga manggagawa sa iyong anihan at linapin mo ang iyong mga isidugo upang ang iyong salita ng pakikipagkasto ay may pahayag sa lahat ng tao at ang Ebanghelyo ay may pangaral sa lahat ng dako ng daigdig. Ipagkaloob mo rin ang kalusugan ko dahil sa lahat ng nasa katungkulan, lalo-lalo na sa Pangulo ng aming bansa sa lahat ng lingkod ng pamahalaan. Ipagkaloob mo sa kanila ang biyaya magpamahala ayon sa iyong kaluburan, sa pagpapanatili ng katwiran at sa pagsupil sa mga masasama. Nang sa gayoy, makapamuhay kami ng payapa at iwasay sa kabalan at katapatan sa lahat ng bagay. Alamin mo, Panginoon, ay ang Espiritu Santo ang lahat ng nasa pamimigati, pangangailangan, kahirapan sa pagsisinang, nasa bingit ng kamatayan o
o sa anumang kapahamakan, lalong-lalo na ang mga nagdurusa dahil sa iyong pangalan at sa iyong katotohanan. Naway tanggapin nila at kilalanin ang kanilang kapigatihan bilang kapahayagan ng iyong makamang kalooban. Pagkahat kami, nararapat kang tumanggap ng iyong puwat at maraming kaparusahan. Gayunpaman, ipinamamalik namin sa iyo o ng pangmahabaging Ama. Huwag mong lingulin ang kasalanan ng aming kamusmusan, ni ang aming maraming pagsuway, kundi alang-alang sa iyong walang hanggang kabutihan, biyaya, at walang pagbabagong pag-ibig, ay pagsanggalang mo kami sa lahat ng kapinsalahan kapanganiban ng katawan at kaluluwa. Ingatan mo kami sa bulaan at nakakasirang doktrina, sa digmaan at pagdanak ng dugo, sa salot, sa kapahamakan sa apoy at tubig, sa malalakas na hangin at bagyo, sa kakulangan ng ani at gutom, sa panlulugo ng puso at kawalang pag-asa sa iyong kahabagan, at sa kasumpa-sumpang kamatayan, at sa lahat ng sandali ng pangangailangan. Ipakilala mo ikaw ang aming laging saklolo, ang tagapagligtas ng lahat ng tao, lalong-lalo sa aming sumasampalataya. Tagapin mo, O Diyos, ang aming mga katawan at kaluluwa at kalakipang handog na aming iniaalay sa iyong harapan, sapagkat kami iyong binili upang maging iyo at mamuhay para sa iyo. Kasama po sa aming kahilingan ang aming pong kapatiran sa ibang dako, sa Davao, sa pangunan ni Pastor Marsan, sa Sarangani at sa General Santos, sa pangunan po ni Pastor Vito. Kayo po ang patuloy din kumalinga sa kanila, sa kanilang paglilingkod, sa kanilang mga lugar, at sa aming mga kapwa mananampalataya sa dahil nila. Kasama po sa aming panalangin na bawat sa amin, sa aming paghahanda sa pagdiriwang ng kapanganakan ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming Panginoon at Kapagligtas. Nawa ay huwag mong alisin sa aming isip at puso ang tunay na diwa ng pangyayari ito, na si Jesus ay naparito sa mundo, hindi upang bigyan kami ng kasaganaan ng buhay, hindi upang pagkalooban kami ng lubos na pagpatawad sa aming mga kasalanan, ng buhay na walang hanggan, at ng katiyakan ng kaligtasan. Kayo rin po ang patuloy na kumalinga sa bawat sa aming buong pamilya. Ilayon niyo po kami sa lahat ng panganib at kapahamakan, sa lahat ng mabibigat na karamdaman, at patuloy niyo pagkaloob sa amin ang aming mga pang-araw-araw na pangangailangan. Ang lahat ng ito, ano pa mga bagay na sa aming hiningin, ngunit hindi namin nasabi, ay aming ininig sa iyo pinagpapasalamat. Alang-alang sa mabait na pagdurusa, matay mo yung pagkabuhay ni Jesus na yung butong na alam na aming Panginoon at Kapagligtas, na naghahaling kasama mo ng Espiritu Santo, iisang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Tayo tumayo at kung sa ating hinihingan ay ating ipagpapatuloy ang ating pagsamba sa paghahanda sa hapag ng Panginoon. Page 16. Ang Panginoon ay sumayo. At ang kanyang Espiritu. Magalak ang inyong mga puso. Nagalak tayo sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Nararapat na patuloy na gawin niya. O Panginoon, amang banal, makapangyarihan walang hanggang Diyos, tunay nga, marapat, matuwid at kapuri-puri, na kami ay dapat magpasalamat sa iyo sa lahat ng panahon at sa lahat ng dako, sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, na ang kanyang daan ay inihanda ni Juan Bautista na ipinangalan siyang Mesiyas, ang tunay na kordero ng Diyos, at tinatawagan ng lahat ng makasalanan na magsisi upang maiwasan ang poot na darating sa kanyang muling pagdating na may garantiyan. Kaya kasama ng mga anghel at mga arkanghel at ang buong buo ng langit, aming pinupuri at tinatangkila ang malulhati mong pangalan, laging pinupuri ka at sinasabi, Banal, 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 Diyos na Panginoon ng mga hukbo, ang langit at ang lupa ay puno ng iyong kalwalhatian. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Linawa siya, linawa siya, linawa siya na pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. At sabay-sabay nagbibigkasin ang Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sulit nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit.
Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito. At patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ihatid sa tukso, kundi layo mo kami sa masama, sapagkat sa iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kalulatian, magpakailanman. Amen. Ang ating Panginoong Jesucristo na gawin siya pagkalulo ay lumangkot ng tinapay. At matapos magpasalamat sa Diyos, ito kanyang pinagpirapiraso at binigay sa mga nagano sinasabi, kunin niyo ito at kanin, ito ang aking katawan, ay binibigay para sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Sa ganitong paraan, hinawakan niya ang saro. Pagkatapos mga pagkakunan at ang mga magpasalamat siya sa Diyos, ay binigay niya sa kanilang sinasabi, uminom kayong lahat ito sapagkat ito ang dugo ng tipan. Ang aking dugo na nagbubuhos tayo sa marami sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ito sa inom kayo ito bilang pag-alaala sa akin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayo. Amen. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabag ka sa amin. O Kristo, ikaw ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Amen. Tayo mo po at check natin kung ready na yung mga kids sa kanya ng lesson presentation. Good morning, teachers! Good morning. So, ano yung title ng lesson natin? Jesus born. Jesus is born. Tama. So, dito pag na-lesson ni na teacher is kung paano pinanganak si Jesus. So, first is, taga saan sila Mary and Joseph? Taga Natin. Nazareth. So, di ba si Mary and Joseph taga Nazareth? Pero, naglabas ng utos si King Augustus na kailangan bilangin daw yung mga tao sa kingdom niya. So, kailangan nila Joseph and Mary na mag-travel saan para makauwi sila? O sa bahay nila. Saan lugar yun? Kailangan mag-travel nila Joseph and Mary. Saan sila galing? Saan? Saan sila galing? Saan sila galing? Bethlehem. Tama. Nasa Bethlehem sila. So, habang nasa Bethlehem sila, ano yung mangyayari? Meron ba silang nakitang bahay? Wala. Wala po. So, ano lang yung pwede nilang matiran doon? Sa mga tirahan natin. Sa mga tirahan ng mga tupa, hayop.
So, habang nandun sila, ano na yung nangyari? Pinagupihan, di ba? Ano mangyayari doon? Pinanganak si Jesus. Pinanganak si Jesus at di nangyari na yung pangako ni Jesus. So, habang nandun si Jesus pinapanganak, mayroong tatlong mga pastol. Ano yung nakita ng mga nagpapastol? Mga shepherd. Angel. O, ano daw yung sinabi ng angel sa mga na hindi dapat sila matakot. Bakit? Dahil po, ang anak ni Jesus ay tungkol sa kanila. Bakit Samantha? Bakit daw hindi dapat matakot sila yung mga shepherd? Ano yung sinabi ng angel? Huwag matakot kasi po. Si Jesus bahala. Tama. So, habang yan ang sinabi nila, so nangyari na. So, paano nga ba malalaman ng mga shepherd na totoo yung mga sinasabi ng angel? Anong ginawa nilang description sa baby? Sabi ni Jesus na nandun po siya sa mga pagkainan ng mga tupa. Anong tawag doon? Sa tinigas? Yan, tawag Sagsaban. Tama. So, ngayon, ano yung moral lesson? Ano yung dapat celebrate natin tuwing Christmas? Ano nga ba yung Pasko? Panganakan ni Jesus. Bakit siya pinanganak? Para isave. Samantha, ano ulit yung Pasko? Bakit birthday ni Papa Jesus, tama. Happy birthday na. 1, 2, 3, go. Lukas chapter 2 verse 10. Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristo ng Panginoon. Lukas chapter 2 verse 10. Okay, very good. Thank you, please. Thank you, Teacher Eliza and Teacher Marian. So ngayon, tayo ay lumulog sa harapan ng Panginoon at ating tanggapin ang kanyang tunay na katawan dugo na ating tinapay at anak sa pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ang tunay na katawan at dugunawa ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang ipalakas ng dalingan sa inyo sa tuwing pananampalataya tungo sa buhay na walang hanggan. Limaon kayong may kapayapaan at kagalakan sa inyong puso. Amen.
Tayo natin tumayo at awitin natin ang pagyawas sa kapayapaan. Panginoon, ngayon ay hayaan mo na iyong lingkod ay pumanaw sa kapayapaan. Ayon sa iyong pangako, sapagkat nakita ng aking mga mata iyong pagliligtas na inihanda mo para sa lahat ng mga bansa. Liwanag itong tatanglaw sa mga hentil at magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. Luwalhati sama at sana at sa Espiritu kung paano mula ngayong magpakailanman walang hanggan. Amen. O pasalamatan natin ang Panginoong Diyos sapagkat siya ay mabuti at ang kanyang pag-ibig ay pangwalang hanggan at mananatili. Pinasasalamatan ka namin, Diyos, na makapangyarihan sa lahat, sapagkat pinaginhawa mo kami sa pamagitan ng sakramentong ito. Dinadalangin namin na sa pamagitan ng kaloob na ito, ay palakasin mo ang aming panampalataya sa iyo at paningasin mo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Alang-alang kay Yesu Cristo, ang aming Panginoon, na nabubuhay at naghahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpakailanman. Ang Panginoon ay sumayo at ang kanyang Espiritu. Purihin natin ang Panginoon. Magpasalamat tayo sa Diyos. Tagapin niyo ang pagpapala ng Panginoon. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. 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 Tayo po at awitin natin yung ating closing hymn. Doon sa ating red hymn, we'll sing number 57, Go Tell It on the Mountain. Number 57. Jesus Christ is born. Shepherds came marching over silent flocks by night. Behold, throughout the heavens there shone a holy light. Telling on the mountain, over the hills and everywhere. Telling on the mountain that Jesus Christ is born. Shepherds feared and trembled and know about the earth. Rang out the angels' chorus, now hear
that blessed Christmas morn. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Okay, good morning everyone. Good morning, good morning. And welcome sa ating naging pagsamba ngayong bagang ito. We would like to welcome lahat na nandito ngayon sa ating worship hall para sa ating pagsamba. Of course, sama si Ate Martin ngayon. Thank you. At yung mga kasama natin online, Si Mama, si Mami Jo, si Ate Arlene, Ate Arlene, si Papa, si Kuya Dennis, and si Luke. and Luke. Okay, welcome sa lahat ng mga nandyan, yung mga hindi nag-comment, pero nandyan, welcome po sa inyo lahat. Okay, announcement. After ng stack ng mga kids, again, yung ating regular Sunday School team meeting, wala tayong activity mamayang gabi ha. Baka kung tayo dito, nakasalanan ako sa lahat. We're soon tomorrow para sa ating Christmas program. Ano oras na? 7 p.m. para sa ating youth Christmas program. And then pagkatapos na meron tayo sa 23. And then 24, yung ating Christmas Eve worship. Mag-start ng 6:30. Basta ganon. And then yung ating Christmas Day worship, mag-start ng 10 a.m. sa Pasko. Bago tayo siguro lumabas, meron tayong picture pagsamahan sa picture sa Sunday School Board. Surprise. Pasabo. May surprise. Yan. Binibenta natin ng konti. Piccolo? Hindi, mahina yun. Hanggang mahina yun. Ano rin? Sintro ni Aisha, mas nakapos dito talaga. Galit si Abby yun. Galit yun. Galit yun. Lumalit siya sa Okay, habang natin yung gagawin natin, wala na. Nantay tayo. Yan. Merong gift para sa kids si Ate Katina. Para sa mga nandito ng regular church. Yung galing sa Sunday School talaga, ibigay na namin sa inyo sa sa Pasko mismo, yung gift from Sunday School talaga. Yung bibigay natin ngayon para dun sa mga, ito yung galing kay Ate Katina. Okay? So, dun sa mga regular na mag-church. So, isahan natin ito sa malaki. Wala taong perfect. Ako din perfect. Ito ay from Ating Kat to Bridget. Wow! Picture! Okay, so, kaya Ating Kat ito galing ito galing sa church, sa Sunday School. Ito naman, para kay Luke. Ay, hindi pala. Pwede naman, pre. Pwede naman. Ito ay para kay
Bernice! Bernice! Ito ay para kay Samantha! Yan. Ito ay para kay JR! Okay, ito naman ay Kay Brian. kay Brian! Audrey! Audrey! Yan. So yan yung mga para sa mga kids, galing kay Ate Katrina. So yung iba ay wala dito. God bless. Si Brianna. Si Brianna. Okay, yung sa Sunday School, yung gift ng Sunday School, ibigay namin sa 25 yung para sa mga Sunday School na nag-aaral. Sa 25 na ibigay. Tapos yung gift ni Teacher Ayan para sa inyo, sa 26 yung ibigay. Ha? Ay, di ba? Ayan. Okay? So, yung pwede mo tanong, ito para kay Brian. Nice one! Hindi na QC ba? Talaga Kaya kay Ate Kat. Ito ay, unfortunately, para kay Cyrus. Kaya ako siya. Babawiin na lang. Bigyan na kasi iba. Kaya maganda na, hindi naman ang QC bag yun eh. Hindi ako nag-crazy na kumukulat. Hindi ako nagbagot pag pumapasok. Yan. Okay? Ha? Parang galit Okay, so again, yung iba, yung gift ng Sunday School para sa Sunday School, sa 25 na ibibigay. At yung gift nyo sa akin sa 25 na rin. Kaya huwag kayo mawawala sa 25 para hindi kayo mawala. And then, ano pa ba yung announcement? Magkita-kita tayo, yung mga kabataan bukas sa gabi. And then, yung ating Christmas Eve and Christmas Day worship. That's all for today. We'll see you again next Christmas Eve worship. Bye-bye everyone. God bless you.